Magandang gabi, mga kaibigan, at welcome muli sa ating channel. Kagaya ng nakasanayan, ibabahagi natin ang mga kwento ng ating mga tagapakinig, mga karanasang nakakatindig balahibo at mahirap ipaliwanag. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay mula kay Maricel Ramos mula sa Bacolod City, isang estudyante na nakaranas ng nakakakilabot na pangyayari noong siya ay tumira sa isang lumang dormitoryo. Ang pamagat ng kanyang kwento, ang bantay sa kwarto. Ako si Maricel, isang first-year college student mula Bacolod City. Dahil malayo ang bahay namin, napilitan akong maghanap ng dormitoryong malapit sa school. Nang makahanap ako, natuwa ako dahil mura ang renta at walking distance lang. Pero sabi ng mga kaklase ko, luma na raw ang dorm na yon. Maraming estudyante ang hindi nagtatagal doon. Hindi ko sila pinansin. Iniisip ko, baka maarte lang sila. Unang gabi ko pa lang, kakaiba na agad ang pakiramdam ko. Pagpasok ko sa kwarto, malamig kahit walang electric fan. Mabigat ang hangin. At parang may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Inisip ko na baka naninibago lang ako. Kinagabihan, habang nag-aaral ako, bigla kong narinig ang tunog ng mga yabag sa hallway. Mabigat at tila papalapit. Huminto mismo sa labas ng pinto ng kwarto ko. Tumigil ako sa pagbasa at nakinig. Nang ilang minuto na ang lumipas at wala pa rin kumakatok, sumilip ako. Walang tao. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit kong naririnig ang mga yabag tuwing hating gabi. Minsan ay parang may humahaplos sa kortina kahit sarado naman ang bintana. Minsan na naman, bigla na lang lalabo ang ilaw at malamig na hangin ang dadaan. Isang gabi, nagising ako sa pakiramdam na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. At nakita ko ang isang lalaking nakaitim na barong Tagalog, nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Parang natatakpan ng anino. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko. Nakatingin lang siya. Hindi gumagalaw. Pero ramdam ko na may gusto siyang iparating. Ilang minuto siyang nanatili ron. Hanggang sa bigla siyang tumayo. Mabagal. At nagsimulang lumapit sa akin. Ang bawat yapak niya, ramdam ko sa sahig. At bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang boses niyang paos na bumubulong. Ako ang bantay dito. Nagising ako kinabukasan. Nakahiga na sa sahig. Ang kama ko, may malalim na bakas ng umupong mabigat sa gilid. Wala akong kasama sa kwarto. Wala ring paliwanag kung paano ako napunta sa sahig. Dahil sa takot, nagdesisyon akong lumipat ng dorm. Pero bago ako umalis, kinausap ko ang caretaker. Sabi niya, dati raw ay may gwardiya na nakatira sa dorm na iyon. Madalas siyang makitang nakaitim na barong Tagalog. Pero isang gabi, bigla na lang siyang namatay sa mismong kwartong inuupahan ko. Simula noon, maraming estudyante ang lumipat at natakot. At sa huling gabi ko roon, bago ako tuluyang lumisan, muli kong narinig ang yabag sa hallway. Mabigat, mabagal, papalapit, hanggang sa may huminto sa mismong labas ng pinto ko. At isang boses ang muling bumulong. Babalik ka. Yan ang kwento na ibinahagi sa atin ni Maricel Ramos mula Bacolod City. Isang karanasan na nagpapatunay na may mga lugar na may bantay. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at ibahagi ang inyong sariling karanasan. Malay ninyo,
Ang susunod na kwento ay galing na mismo sa inyo. Hanggang sa muli. At mag-ingat sa mga matang hindi nakikita.